نور يجدد في جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol sa Quran. Umabot na po tayo sa 42 o tinatawag nating Surah Ash-Shura. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Hamim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain Sin Qaf. Ang pangbungad ng Surah Ash-Shura po ay tinatawag natin na huruful muqatta'a. Ang huruful muqatta'a ito makikita nyo sa Quran na may mga litra lamang na wala siyang tinatawag na word. Litra lamang, hindi siya kataga. Bagkus mga litra lamang na nakasaad. Kaya tinatawag itong huruful muqatta'a. Kaya ang walang nakakaalam anong kahulugan. Bagkus nagbibigay lang sila ng pagpapaliwanag. Kaya dito sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Surah Ash-Shura po ay tinatawag na Makkiyah. Ibig sabihin, ibinaba doon sa Makkah. Kaya ang Shura ay tinatawag din yan sa wikang Tagalog na konsultasyon. O kaya magtatanong ka, magsasaguni ka sa iyong kapwa. Kaya sa Islam, inaanyayahan na kailangan isangguni talaga ang mga bagay-bagay. Alam naman po natin ang isang tao, ang mainam, dalawa. O kaya isang nag-iisip ay mainam, dalawa ang nag-iisip o tatlo o apat, basta marami. Para ang dahilan dyan, para makuha mo lahat ng kanilang mga kaalaman, karanasan, kanilang mga karunungan. Para ibuo mo at makakuha ka ng tamang pagpapasya. Kaya yun ang isa sa mga dahilan bakit may mga shura. Kaya kapag may mga presidente, may mga kabinitihan mo po mga kapatid. O kaya sa mga huwaran o sa mga grupo ng mga tao, may mga talaga diyan, may mga function ang bawat isa. Kasi nga hihingan mo yan sila ng mga payo. At sila magbibigay din ng kanilang mga natutunan sa kanilang mga buhay. Kaya napaka-importante ko talaga ito, mga kapatid. Lalo na sa pag-aaral, hindi pwede ikaw lamang ang kukunan ng kaalaman. Dapat marami kang guro para mas matutunan mo lalo ang kanilang mga opinion at makakuha ka ng tamang pagpapasya. Kaya alhamdulillah mga kapatid, ito isa sa mga pinakamagandang gawain ng Islam ang tinatawag nating shura. Kaya meron niyang kabanata talaga sa Quran na nabanggit ng Surah Ash-Shura. Kaya pangbungan pa lang, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Kaya wala tayong alam to mga kapatid, hindi natin to kayang ibigyan ng paliwanag. Kasi litra lamang, kaya huruful muqatta'a tawag dyan. Tapos number 3 naman kapatid, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadhalika yuhi ilayka wa ilal ladina min qablika Allahu al-Azizul Hakim. Sinabi sa Quran mga kapatid sa verse 3, gayon din ipinapaliwanag at gayon din ipinapahayag sa iyo at sa mga yaong bago pa sa iyo na si Allah ang makapangyarihan na marunong. Kaya dyan sa na yung mga kapatid, ang propeta, kasi tinutukoy dito sa iyo, yun ang mahal nating propeta.
Kasi ito po ay direkta na sinasabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad SAW. Kaya ang Quran, kung napapansin nyo, ay laging kinakausap dyan ang mahal nating propeta SAW. At alam naman natin kapag kinakausap si Prophet Muhammad SAW, ibig sabihin lalo tayo na rin yun. Para rin sa atin kasi si Prophet Muhammad ay tao. At ang tao, tayo, pati na rin tayo kasali dyan. Kaya pinapahayag kay Prophet Muhammad SAW. At ang pagpapahayag, alam naman natin yung pagpapahayag, maraming mga pagkakataon na binibigyan mismo ang propeta SAW ng kapahayagan. Meron nga nagtanong sa kanya paano ka pinapahayagan ng Allah ya Rasulullah? Sabi niya, parang tunog ng kulingling. Tingnan niyo, tunog ng isang bell, kulingling. Yun ang kanyang naririnig. Kaya, ibig sabihin, meron talagang nagbigay sa kanya ng kaalaman. Hindi pwede galing sa, sabi ng iba, galing sa Satanas, galing sa mga sino-sino dyan, sabi ng iba, galing raw sa mga engkanto. Hindi totoo yan. Kasi nga, ganon din ang mga nauna. Binibigyan din sila ng kapahayagan. Ganon din ang nangyari sa kanila. Ganong inkaranasan din ang naranasan ni Prophet Muhammad SAW. Tapos, ang mensahe, ganun na ganun din. Na si Allah ang makapangyarihan na marunong. Inagpapakita dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pang-ating paniniwala kay Allah ay kinakailangan sa katuruan ng ating relihiyon. Na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Azizul Hakim. Ang Aziz, ang makapangyarihan, na ang marunong sa lahat ng mga bagay. Kaya po, yun ang isa mga kapahayagan, mga kapatid, yun ang pinakautos sa atin na dapat maniwala tayo sa Allah. Kasi ang isang Muslim, dapat meron siyang Allah. Kasi doon niya inuukol lahat ng niyang mga gawain. Kapag ang tao meron siyang layunin, dapat meron siyang pinag-uukulan ng kanyang pagsamba, kanyang mga gawain, ang kanyang mga hangarin, inuukol lamang niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil sa kay Allah, meron din katangian ng Allah na makapangyarihan. Kaya napakaganda ng katuruan sa Islam. Tapos sinabi pa dito sa number 4, mga kapatid, sabi niya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyul azim. Sinabi ng Allah, pag-aari niya ang anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan, at siya ang kataas-taasan na dakila. Allahu Akbar. Kaya ang Allah, mga kapatid, yan ay isa sa mga katangian din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aari niya lahat ng bagay na nasa loob ng kalangitan. Ang alam naman natin, ang kalangitan, napakalawak din. Tinatawag natin itong kalawakan. Sa sobrang laki ng kalawakan natin, mga kapatid. Lahat yan, mga bituin, mga planeta, mga bato dyan, mga asteroid, mga meteor, lahat yan, pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na ang mga nabanggit sa Quran, mga anghel, ang paraiso, ang 7 kalangitan, pati mga ibon, lahat na sa kalangitan, pag-aari yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nasa loob din ng kalupaan. Allahu Akbar. Nakikita natin sa kalupaan, napakarami rin. Mga puno, mga tao, mga lupa. Tapos sa loob pa ng kalangitan, sa loob pa ng kalupaan, ang mga minerals, mga tubig, mga lamang loob, o ano pa dyan, mga nandyan sa loob ng kalupaan. At siya ang kataas-taasan na dakila. Yun ang pagpapakilala ng Allah para mainganyo po tayo sa pagsamba kay Allah. Kasi ang iba, namangha lang sila sa mga bunting bagay, sila sinasamba na nila kaagad. Meron nga sa balita
naubusan lang sila ng gas, sinamba na kaagad, subhanallah. Ganun ang kanilang hindi nila iniisip ang pagkamangha kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat namangha kayo sa ating tagapaglikha na siya ang makapangyarihan, siya ang pag-aari niya lahat ng bagay. Yun namangha, yun ang sasambahin. Siya ang katastaasan, siya ang dakila. Kaya binupuri natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga katangian para po maingganyo tayo ulit sa pagsamba. Para malubos natin ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun po ang mga kasi merong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya kadugtong dito, takadus samawati wa yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ala innallaha wal ghafurur rahim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan nyo, halos mabibitak ang mga kalangitan sa itaas nito. O tingnan nyo, sa paggawa lang pala ng mga kasamaan ng mga tao, lalo nang tinatawag nating shirk o pagtatambal, halos mabibitak ang mga kalangitan sa itaas nito. Ganun ang pagkadakila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakatindi ng kanyang kapangyarihan. Kung magagalit siya, masisira talaga lahat. Kaya kung gugustuhin niya lang, malilipol lahat tayo dito. Mabibitak mga kapatid. Ganun ang kaya ang tao ang tao subhan ng kanyang emosyon. Di ba? Na parang nalo ka ng iyong kapangyarihan. Lalo nang Allah subhanahu wa ta'ala subha pa dun ang kanyang emosyon, ang kanyang lakas. Kung nagagalit siya o ano pa dyan. Kaya habang ang mga anghel lumawalhati ng may kapurihan sa kanilang Panginoon. Kaya doon kay Allah subhanahu wa ta'ala, marami na rin siyang mga tagasamba. Isa doon ang mga anghel na lumalawalhati ng may kapurihan sa kanilang Panginoon. At humihingi ng kapatawaran, subhanallah. Kaya kapag niluluwalhati ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, nagpapakita talaga to na siya ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Kasi nagluluwalhati sa kanyang mga anghel. Tapos humihingi pa ng kapatawaran para sa mga kalupaan. Kaya ganun na ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga alam natin ang Allah ay palapatawad na maawain. Allahu Akbar. Kaya kailangan lang natin humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, tingnan nyo, pinagsabay talaga ang dalawang katangian na ito, palapatawad na maunawain. Kung walang maunawain siguro, palapatawad lang. Iba, papatawarin ka lang tapos hindi ka bibigyan ng gantimpala, walang silbi. Pinatawad ka lang tapos walang gantimpala. Si Allah hindi ganun. Maawain na, mayroon pa siyang pinatawad ka na, bibigyan ka pa ng kanyang habag. Maawain, papasukin ka pa sa kanyang paraiso. Ang ginawa mong paghingi ng kapatawaran sa iyong mga nagawang mga kasalanan ay dahilan yan ng iyong pagpasok sa paraiso ng Allah. Kasi nga ang Allah ay mapapalapatawad na maawain. Allahu Akbar. Naawa siya kasi tayo ay kabilang sa mga tao na mga mahihina. Mahina sa pagharap sa mga pagsubok, sa mga pagdanasa. Napakahina po tayo sa pagdating sa mga ganitong mga pangyayari. Kaya alam ng Allah yun, kaya nahahabag siya sa atin at pinapatawad ang ating kasalanan basta ikaw ay humingi lamang ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi niya dito, walladina takhadu min dunihi awliya Allahu hafidun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, at mga taong kumukuha bukod pa sa kanya na mga tagatangkilik
Si Allah ang tagapangalaga sa kanila habang ikaw naman ay hindi tagapamahala sa kanila. Kaya dyan sa ano na yun mga kapatid, yan, dito pinapahiwatig talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala na saklaw niya lahat ng bagay. Kahit mga gumagawa ng pagtatambal kay Allah, ginagawa nilang tagatangkilik ang mga bagay-bagay mga kapatid, saklaw pa rin yan sila ng Allah. Kahit sumamba sila kay Kristo, kahit sumamba sila kay Buddha, lahat yan, saklaw yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan lang sila ng pahintulot. Ang pahintulot na yan, merong hangganan. Subhanallah. Kaya saklaw pa rin sila ng Allah. Kaya pagdating ng araw paghukom, parorosahan sila eh. Kasi nga, saklaw nga sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binibigyan, akala nila, malaya na sila. Akala nila, hawak nilang kanilang mga sarili. Hindi po. Binigyan lang sila ng kapahintulutan ng Allah. Ngunit, meron po yang hangganan. Kaya meron tinatawag na ajalim musamma, takdang palugit. Lahat merong takdang palugit. Kaya, ang mga nagkamali sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah, siya ang tagapangalaga sa lahat ng bagay. Tignan niyo, siya ang tagapangalaga, wali. At ang propeta Muhammad salam, hindi niya kaya, kasi nga hindi siya ang tagapamahala sa kanila. Kaya sa pagdadawa rin mga kapatid, ganun din, tandaan talaga yun ng mga nagdadawa. Sa mga nag-aanyaya patungo sa Islam, hindi lahat kaya mong ipamuslim. Hindi lahat kaya mong ipasok sa reliyong Islam. Ang sayo lang, yun lang ang utos ng Allah na ipaabot mo lamang ang mensahe. Kasi si Prophet Muhammad gusto niya ipamuslim lahat ng mga Quraysh. Pero kinukutya siya, binabato siya, inilas pa, kinakawawa siya. Pati mga kasamahan niya, kinakawawa din, inaapi siya. Hindi pa nga sila binintahan. Pinagutom pa sila. Binuykot pa sila. Kaya si Prophet Muhammad hindi niya yan saklaw. Ang importante lang, ipaabot niya lang ang mensahe. Allahu Akbar. Kasi nga ang Allah, tagapangalaga sa lahat ng bagay. Siya nang bahala. Kaya sa atin, ipasa Diyos mo na lang yan. Yun ang ating termino na dapat binibitaw sa ating mga dila. Kung hindi mo kaya, ipasa Diyos mo na lang. At tandaan natin kapag ipinasa Diyos na yan, mas matindi pa yan sa araw na paghukom. Kasi nga, hatulan talaga yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi mo makuha ang iyong karapatan sa huling sandali, ibig sabihin doon sa araw ng paghukom, doon mo lahat makukuha ang iyong karapatan. Kaya yun ang ang sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Ibig sabihin dito na kailangan sa mga gumagawa ng mga pagtatambal, lalo na ang shirk, o kaya kinukuha nilang kakampi o kumukuha ng tagapagtangkilik sa mga bagay na hindi naman binigyan ng pahintulot ng Allah, ay matakot na. Kasi binigyan lang sila ng kaunting panahon para magsamba sa mga ganitong mga bagay. Lalo na tagasamba ka ng rebulto, tagasamba ka ni Buddha, tagasamba ka ng iyong sarili, subhanallah, binigyan ka lang po ng kaunting lakas. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya kadugtong sa number 7, "Kawakadhalika awhayna ilayka Qur'anan Arabiyan litundira ummal qura wa man hawlaha wa tundira yawmal jam'i la rayba fi fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at gayon din, ipinahayag namin sa iyo ang Quran sa wikang Arabo upang ipagbabala mo sa inang bayan at sa paligid nito, at iyong ipagbabala ang araw ng pagtitipon
na walang pag-aalinlangan roon at magkakaroon ng pangkat sa paraiso at gayon din ng pangkat sa impyerno. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, kaya dahil sa lahat ng mga bagay na yun, ibinaba na lang ng Allah ang Quran. Para sa kanila yun. Ang Quran sa wikang Arabo, sa inang bayan. At tinutukoy din sa inang bayan, siyempre si Prophet Muhammad SAW, taga Makkah. Yun ang kanyang inang bayan. Kaya tinutukoy dito ang Makkah. Pinadala si Prophet Muhammad SAW. Binigyan pa siya ng Quran. Ang purpose ng Quran, ipagbabalay niya sa mga tao doon na dapat kayong matakot na. Kasi mayroong araw kung saan lahat tayo ay titipunin lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat po tayo ay huhusgahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya binigyan sila sa sarili nilang wika. Hindi na pwede padalahan sila ng Greek doon kasi hindi sila nakakaunawa. O kaya Latin, bibigyan sila ng wikang Latin. Subhanallah. Siyempre, mga Arabs yun eh. Si Prophet Salam, Arabs. Hindi yun nakakaunawa yun. Kung papadalan sila ng English, wala rin silbi ang kapahayagan kung sa wikang Banyaga. Di ba? Kaya sa wikang Arabo ibinaba kasi nga sila, yun ang kanilang wikang ginagamit sa panahon na yun. Mga Arabs na yun, doon sa Makkah mismo. At sa paligid nito, doon sa mga paligid ng Makkah. Kasi nandami na, sa time na yun, marami na rin mga Arabs, may mga mga tribu-tribu. Tapos, ipagbabala niya ang araw ng pagtitipon. Ito na ang mga kapatid, ang araw ng pagtitipon, yun po ang araw ng Yaumil Qiyamah. Yun ang araw ng pagkabangon. Kasi ang mga Muslim, naniniwala talaga tayo sa araw ng pagtitipon na walang pag-aalinlangan hinggil doon. Walang pag-aalinlangan. Darating talagang araw ng paghukom. Darating talaga na tayo tatayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng 50,000 years. Tatayo tayo doon, walang pag-aalinlangan doon. Tatanungin, maghihingi ang mga tao ng pamamagitan. Tatanungin nila si Adam at hihingan nila ng pabor pero hindi sila tinugon. Kaya sabi ni Adam, puntahan nyo ito si ganito. Puntahan nyo si ganito. Ganon pa ulit-ulit mga kapatid, nakakakilabot na pangyayari yun sa buhay ng mga tao. No? Kaya dahil doon mga kapatid, sa araw na pagtitipon, doon talaga itatayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag nating hustisya. Dito kasi sa mundo, pinatayo dito ang kanyang habag. Pero doon sa kabilang buhay, magkaiba na. Itatayo niya na ang kanyang hustisya. Dahil doon, magkakaroon na ng pangkat sa paraiso at magkakaroon din ng pangkat sa impyerno. Subhanallah. Mahati ang mga tao pala. Kaya dahil doon, kaya ang araw ng paghihiwalay, doon yun. Dito sa mundo, pinaparamdam na, pero ang totoong paghihiwalay, doon yun sa kabilang buhay. Kasi nga, mahati ang mga tao sa dalawa. Papunta sa paraiso at ang iba papunta sa impyernong apoy. Kaya nakakalungkot mga kapatid kapag ikaw ay nakasali doon sa pangkat sa impyerno. Kasi ang pangkat ng impyerno, alam naman po natin ang kanilang hantungan, kanilang patutunguhan ay ang umaapoy, ang lumilihab, ang nakakapaso, o ano pa dyan, mga kaparosahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun isa sa mga kinakalungkutan ng mga ikakalungkot yan ng mga taga-impyerno. Kasi nga, nakasali sila sa grupo kung saan kasuklam-suklam. Kaya ang Quran, mga kapatid, sabi ko sa inyo, binigay talaga yan sa wikang Arabo. Sabi nga ng guro ko dati, kung ang Quran ibinaba sa wika natin, mga Pilipino, sila ang mag-aaral ng wikang Pilipino.
Pero hindi. Ang nangyari, ibinaba sa wikang Arabo. Kaya tayo dapat matuto ng wikang Arabo para makabasa at maunawaan natin lalo ang Quran. Kasi ibinaba sa kanyang purong salita. Kaya alhamdulillah hanggang sa ngayon, nag-aaral tayo at nababasa at nauunawaan ang Quran. Kasi nga merong wikang puro. Hindi katulad sa Bible. Sa Bible, subhanallah, wala nang original text. Wala nang original manuscript. Paiba-iba na. Kaya po tuloy na iba ang nakasulat sa mga aklat, sa mga John, sa mga iba-iba na. Same Bible, pero iba-ibang version, tuloy nagkakagulo na. Ang puti, naging itim. Ang itim, naging puti. Hindi katulad sa Quran. Kung nagkamali sa translation, meron pang binabalikan kasi nandyan ang wikang wikang Arabo. Kaya alhamdulillah sa kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala nahabag. Kahit papaano na lubos natin naunawaan bakit ginawa ang Quran sa wikang Arabo. Para pala malaman natin ang original. Para mabasa natin sa original. Para matutunan natin sa original na wika. Allahu Akbar. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang panghuli, sabi niya, "Walau syaa Allahu laja'alahum ummatan wahida, walakin yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi wa yadhalimuna ma lahum min walihi wala nasir." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung nais ng Allah ay talagang gawin silang bilang iisang pamayanan, ngunit papasukin ang sinumang ninais sa kanyang habag, at ang mapang-api ay hindi mapasa kanila ang anumang tagatangkilik at ni walang katulong. Ay, tingnan nyo sinabi ng Allah. Kung gustuhin lang ng Allah, gagawin sana tayong iisang pamayanan. Lahat tayo masaya. Lahat tayo makakapasok sa paraiso. Lahat tayo yung mga mabubuti, mga banal. Ngunit hindi ganoon ang pagkagawa ng Allah. Papasukin niya lang ang sino mang kanyang kung sino mang kanyang ninanais sa kanyang habag. Allahu Akbar. Kaya ang Allah mamimili talaga. Kaya ang utos sa atin magpakabait, magpakabanal para po pipiliin tayo ng Allah. Allahu Akbar. Yun ang purpose doon sa kanyang pagpipili. Hindi pagpipilian lang tayo ng Allah na walang hustisya. Hindi ganun. Ang pagpipili ng Allah may hustisya. Kasi nga binigyan tayo ng batas. Binigyan tayo ng karunungan. Pipiliin ka kapag ikaw ay nagsumikap maggumawa ng kabutihan. Kaya kapag ikaw pala nagpakabanal, kung ikaw pala ay pumasok sa pananampalataya, ay talagang pipiliin ka ng Allah. Allahu Akbar. Ganun ang gustong-gusto ng Allah. Ayun ang kanyang paborito sa lahat. Kasi nga ikaw nagpakabait, nagpakabuti ka, nagpakadalisay ka. Kaya pipiliin ka ng Allah. Pero kung ikaw, kabilang sa mga mapang-api, ay wala kang tagatangkilik, ibig sabihin tagatangkilik, wala kang kakampi, hindi ka tutulungan doon. At wala ka rin katulong. Kahit sinong tatawagin mo dyan, mga padrino mo, o mga tinulungan mo, ang mga anak mo, basta ikaw ay kasali sa mga makasalanan, kasali sa mga paganismo, sumali sa mga tagapagtambal, hindi ka nabibigyan ng Allah ng kakampi o kaya ni katulong. Sana mga kapatid, meron kayong natpulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.